So, ano 'tong genetic policy? So, itong genetic policy is parang kinuha 'to, okay, inadapt 'to ng IT o ng mga experts sa IT dahil ito, hindi nagbibigay consideration dun sa marriage. Kumbaga, kung historically and originally is dun sila naka-base. Kung pangit siya originally and historically, hindi nila tatanggapin. Kumbaga masyado silang nakaano sa tradition. So, the same thing. Yung genetic policy sa IT is ganun din. You dismiss the advantages of an open source software. You reject new programming languages and dadagdagan ko na, you reject new programming languages and you reject old programming languages. Kasi baka hindi mo lang siya alam gamitin or ayaw mo lang. You dislike, for example, between PHP and Visual Basic.net, mas gusto mo yung PHP kasi trending. Pero yung company, yung solutions ng company is kaya namang or nasusolusyon na naman ng Visual Basic. No? Pwede naman kasing sa company kasi meron silang online system at meron silang GUI system. So, hindi mo pwedeng ipilit yung online, hindi mo pwedeng i-disregard yung GUI dahil online na ngayon. Because you don't know how to use Visual Basic.net. Halimbawa. Yeah? Lagi ka lang naka-base dun sa minsan sa trending. Historically, dahil trending siya, tatanggapin mo. Dahil yung trends na yun mataas kasi new trends, di ba? Tatanggapin mo. Usually, doon tayo napafall sa genetic policy because tinitingnan natin yung trend, tinitingnan natin yung history, but we don't give aspects to the technical merits kasi nga, hindi naman tayo, ganyan. Kumbaga, pag hindi presentable, hindi mabango, hindi malinis, hindi mo papansinin. Na? Pag untidy yung itsura mo, untidy yung taong kakausap sa'yo, hindi mo titignan. Pero hindi mo alam, yung pala yung siya pala yung may sagot sa lahat ng katanungan mo. Diba? So, yun lang po.